as we head on over onto our drafting phase. Game number 2, Rockharva mentioned na you shouldn't count RSG Philippines out, di ba? There's still the possibility na mag-game 3 if they get this game number 2. But Aurora Light, right now, or Aurora MLBB, is on fire talaga, anti-Yanara eh. Pero ngayon, we're going to go here onto our drafting phase, anti-Yanara. And siguro more on prediction tayo. Try natin i-analyze yung mga possible na makita or maban. At simulan natin sa Moscow. Oo, naban agad yung Moscow. Roger, I think, is also feasible na maban or lumabas dito sa ating draft. And the Juicin na continuously, almost always, binaban. Kasi nga naman, yung displacement mechanic ng hero na yun ay talagang something that all of the teams need to be cautious and wary of. But now, an Edith ban, kasi nga naman, despite Light using it in game number 1, nakita natin na madali siyang napipigilan kasi binabato lang siya ng ejector ng Joed. Tsaka iba, no, kahit nakapikit siya, napansin din yan, di ba? Or hindi naman natin nabanggit on live, na dinidiscuss din talaga natin yung edit ni Light, di ba? Parang screen talaga siya. So, titignan natin na mataas yung mastery na meron dyan si Light. Pero the Fanny and Ling will be eliminated. Roger is actually a great na first prio pick dito for RSG Philippines sa flex. And of course, kung sakali man, may pagkakataon naman dito ang Aurora MLBB to still go for the Zaz na ngalan din. Eh, yung Jushin nga pala, open. Napagsama na yun. Zaz and Jushin. And also Harith. So, ang daming options for almost, for the first pick. Kaya nga, to me, nagme-make sense na magandang napupunta ka rin sa red side. Kasi kahit makakuha yung kalaban mo ng isang pick, okay lang. Kasi meron ka namang dalawang trade agad na equally in the meta hero na also magaling. Yeah, and right now, for RSG Philippines, it's going to be the Hayabusa. So, Aurora MLBB, I'm trying to see if possible pa ngayon, the situation na mag-Zaz, di ba? And even the Jushin, kasi may Hayabusa na kayang lumikod agad, especially with the shadows. Pero ngayon, for RSG Philippines at Yanara, is makikita natin na parang if ever kunin yun, may possibility na sila agad ay kumuha ng hero din naman agad dito for life. Just so they have that extra snappy setup sa hinahanap din sana natin from RSG Philippines. Yeah, and since there's just man, makita kung ano nga ba yung magiging kaganapan. But then since we've mentioned na madaling abutin ng isang Hayabusa ang backlines, definitely a Juicin is out of the picture. So they instead na decide to go with this Zaz na kahit maabot man siya ng isang Hayabusa, kapag sinamon niya yung Dominator's Descent, masisave siya in a way. So magiging madali for Yue most specifically na magtapang, especially if level 4 na siya kasi alam niya, hindi siya easily burstable ng isang Hayabusa. Di ba? We get the idea with the Benedetta. More on the dashes nga lang yung Popondo. And we've seen Iran try to go for the eye freeze kumbaga. Or sabihin natin yung immunity niya kapag nagda-dash mo siya, especially with the Alecto Final Blow, yung split second na yun. Kaso nga lang, the timing is there. And with ease kasi, na-execute ng Aurora MLBB, yung naging lineup nila, lalo na sabi mo nga kanina, yung Zaz kasi may capability siya na iligtas and that extra survivability is everything. It's a chef's kiss for mid lane ngayon. And ngayon for RSG Philippines naman, Harit and Johed naman ang mapapasakamay sa kanila. So, it's going to be a gold Harit na i-assume natin. And a Johed, just so they have that specific isolation plane na pwede nilang makuha. Na kanina, naging effective for the side of Aurora because it was Renegade that was using it. So, how Light will be able na parang, in a way, i-shift yung paggamit ng Johed so that it fits the gameplay of RSG Philippines. Yun yung kailangan nating makita as we head on to game number 2. Pero, alam mo, nakakatuwa talaga makita yung mga audience kasi parang napipilitan kang mag-A kahit may isip ka, Diba? And I love na may mga fur babies din na ano ngayon, pina-flex, diba? Ng friends, and shoutout kay Ian. And shoutout sa mga nagpapakita ng mga fur babies nila, diba? And ayan, ang GG RSG Risley banner. And the Raiders, of course, here, na sumusuporta. At sabi ko sa'yo, you don't count RSG Philippines out kasi kahapon, kung naaalala nyo, dalawang match lang naman na nag-game 3. Oo, diba? magkasunod pa. Magkasunod pa na match. So ngayon sa last match natin for week 1, day number 3, is maaasahan kaya natin yan, mapoprolong ba yung laban. Lights up for Aurora. Ayun ulit yung mga wristbands nila. Yeah, oo. May tamang tawag doon, di ba? Sorry guys. Yan yung mga binabalik sa concert pagkatapos, di ba? Pero dito, Aurora pinamimigay ang mabasa kuya. Whitelist, Domestic Esports. Salamat po. Shout out po sa inyo. And of course, balita ko nandiyan yung mga families, relatives din ng iba sa mga players natin na playing right now. Pero eto muna tayo. Medyo more on the pag-respect din sa Rockbuster. Yes. Ni Rene J, yung naging atake din dito ni Coach Panda for RG Philippines. And
I love na medyo nagda-dive ka ng onto Amelisa din. Oo. And actually, yung mga inaasa natin, yung mga carry nga, Yeah, yung yeah, antay yeah, ko yeah, eh. yeah. Diba? Pwede din, maganda din siguro yung open pa din naman yung Roger, but then I think, no, from side of RC Philippines, sina-expect nila yung Roger kasi hindi nila binan, Oo. hindi din nila pinik, Parang so, sinasadyan lang bitawan na Yeah. kunin nyo kasi may ready kaming Yep, atake dyan. Oops, pero medyo I love na nagpa-participate din of course dito yung mga Roger. mga players natin. And just like what Coach Panda with the rest of RG Philippines has predicted, Roger for Aurora, MLBB. tapos Louis Aurora for POS 4, XP, siguro, pwede pa din, ano pa ba? Yung pwede pangontra, no? Kasi meron na silang pang-catch. There is la Hmm, for nuts. pwede. Oo. Therese lang kasi meron naman siyang Julian na pwede Ah, Atakiyan na sila! nga. Okay, kasi nga nasa kanila din yung pwedeng umabot sa Jushin. Yes. So now they have the capability to choose it for Aqua. Yes, and now, no, yung Jushin, so far parang in the tournament, at least in week number 1, mataas yung win rate ng Yeah. Jushin. Parang blame, wala pa nga yatang pagkakaroon Go ng back to your pagkatalo. clip. Dahil nga yan kay Super Friends, Oo. di ba? Yung Crimson Flare, and wow, pinagsama ko na. Yung Lantern Flare siya kay Crimson Beacon rather, nakikita natin na sobrang, nakita natin na gumana for Fnatic Onyx Philippines. Pero right now, for the playstyle naman ng RSG Philippines, kanina medyo nag-struggle si Ako sa laning niya. Ngayon, mayroon siyang meron siyang kapangyarihan na tanggalhin sa path niya or ilapit sa kanila Yes, yung possible targets. and definitely, no, since we have been seeing Jushin all around, usually yung kinuha talaga ng isang Jushin ay Purify. Kasi yung ultimate ng isang Jushin ay meron ng parang in a way flicker combination. So hindi na masyadong threat yung pagkakawala ng dash. Tapos ang magiging focus na lang niya ay yung Balibag Lantern, yung Crimson Flare nga na kaganapan. And also, no, I would just like to point it out na nung unang nilabas ang isang Jushin, ang kaganapan, Anong kapag ganap? nawalan siya ng mana, hindi na siya makakapagbalibag lantern. But then, since the recent adjustment, kapag nag-ultimate siya, nagkakaroon na siya ng ability na i-cast yung kanyang balibag lantern endlessly. So yun yung isa sa mga adjustments na pwede nating makita right now na kaya bang panindigan and in a way, i-capitalize yung displacement mechanic na yun. Considering na yung kalaban nila, sobrang heavy in crowd control. Oo, kaya naman lamang ang may alam, 'di ba? Yan Yes. yung mga patch updates na kailangan natin tinututukan specifically for the Jushin nga. Ganda na nabanggit ba yan natin Yanara na pwede kasi nang ipang-punish niya. Yes. Kapag ka na-activate nga yung Crimson Beacon, 'di ba? Sobra ka na daw, Domeng! Sobra ka na, Domeng. Ayan, pinapasabi lang po ni ate. Oo, hindi kami nagsabi ng Hindi po Domeng. ako yun, hindi po ako yun. Pero ito, syempre, yung isa pa sa inasa natin, aside from the Jushin kasi, Auntie, is how will they play with the Jowhead, of course. Kasi may balibag lantern ka na nga, may balibag ejector ka pa. Yeah, so ang ganda magiging combination if ever magpapatong yung balibag lantern kasi tapos isasama mo pa yung ejector. So sobrang layo ng displacement from them. Pero ang cute naman ng dog! Ang cute naman, 'di ba? Ano yan, may pa-agency si Oo. Zergon. And ngayon, guys, dalawang beses kang madidribble, kumbaga. Dalawang beses kang maipapasa with the ejector and the Crimson Flare, yung balibag nga, alone, di ba? So just imagine what kind of damage or what kind of lockdown yung mapupunta sa'yo kapag ikaw yung natutukan ng spotlight. Yes. And alam mo, isa pa sa mga, I would say, parang frustrating when going up against a Jushin, especially kapag nabalibag ka na niya, parang there's no turning back, ganong level, unless, Lalo ngayon. unless maubusan ng mana, tapos hindi na talaga kayang ibalibag. Kasi usually, no, I would say, na meron talagang ganong ability. V-Wise ba yan? Hindi ko nakita tuloy. Ayan yung pinaflex nila. To Mobile Legends! Legends! Muna ang ating reflex. Let's head on over onto our game number 2. RSG Philippines versus Aurora MLBB. Now, as we head on to game number 2, ano nga ba yung klase ng adjustment na ipapakita sa atin ng RSG Philippines? They have opened and used this Hayabusa. Now, we all know, Irad is very proficient in using this. But then, ito na nga yung sinasabi natin yung Crimson, yung Lantern Flare rather, ng isang Jushin. Ito yung Ito na. nakakainis talaga yan. Ito na, sasample na nga. Tapos ibabalibag pa ng ejector, tapos mapipilitan na lang mag-flicker out. Diba? Hindi na Kaya nga, dapat ang i-highlight. hirap talaga ng mga ganong kaganapan. Si Rainy Day ay mabubuhay pa rin naman. Kaya naman, yun yung kailangan nilang i-watch out for, especially later on. At gusto ko dito yung idea din kasi na pwede niyang iusog nga pala yung Nightmaric Spawn. Diba? Na Yes. nakikita nyo, kaya niyang ilipat yung trajectory. Oo. Diba? And aside from that, ito nga yung sinasabi po natin na yung combination kasi talaga ng Jushin and the Jawhead is quite scary. Kasi in paper, grabe na eh. What more na ngayon na witness natin, diba? Bilis din na na-eliminate yung mga tinuturing natin pang vision din ni Yue here on to the middle lane. And aside from that, Auntie Anara, syempre, tutok din tayo sa naging draft and lineup dito ng Aurora MLBB. Is it still snappy? Yeah, definitely because they have
the implosion play. Tapos kapag nagkaroon na ng implosion play, magiging madali for Edward to cast his final slash. So kapag gano'n ang naging kaganapan, magiging parang perfect yung combination and layering ng kanila ng mga skills. Pero ito na yung sinasabi natin, na displacement capability, Irada makakakuha ng first blood. Going to be a first blood for Archie Philippines. That's quite scary. Yung sabi mo nga kapag nailangan ka na, parang medyo tatanggapin mo. Oo. Especially here through the earlier parts of the game. One-on-one, parang hindi naman super powerful ng mga base damages. Pero pag Yes. pinagsama-sama kasi, that makes a huge difference. Tapos may penalty zone pa, makukonekta yata kay Demon Kai, kaya siya ang pabagsak. Hindi pa rin naman nagkakaroon ng pagbagsak mula sa side ng RSG Philippines. Pero yun na nga, naging sagot ang Aurora Gaming. Kasi isa na rin nawawala ang kupunan ng RSG, dalawa para sa dalawa. And ang naging bonus lang nun ay may nakuha pa ko ng RSG. But for Aurora MLBB, the way to counteract out is magsabay-sabay kayo parang hindi na alam kung sino siya Oo. yung iaangat. And of course, the addition of what Edward can do na nga lang din kasi, just so they could counter set up doon sa ginagawa sa kanila ng RSG Philippines. Hindi lang naman ng RSG ang may pang double dribble, kumbaga, sa mga kalaban. Ng Aurora naman, meron silang implosion and final slash, as you mentioned, Yes. na combination na kailangan din watch out for dito ng RSG Philippines. Pero kung titingnan din po kasi natin ngayon, sa top lane naman tayo tututok. It's a battle of Kusei and Domeng, a Harit and a Roger. Diba? You have the mobility. Check na check yan. And of course, you have the survivability and the damage. Pero kasi magka-play ng vital role later on is how will Light enable Kusei to unleash the potential. Hindi na lang dito for Aurora MLBB na inaasahan natin sa Renegade mag-unleash Yeah. ng potential. Pero RSG Philippines needs to do that as well. Oo, kaya nga, ang ganda din ang ginagawa din naman na every time nagkakasa ng Nightmare Spawn, binibigyan agad both ni Aqua and Kinect. Kasi may extra 15 gold din yata yan, tapos may extra XP din for the roam. So definitely, good thing yon. Pero kasi looking into the bigger picture, ito na yung nag-clicker na. Implosion Play, kakasana lang din naman. Pero nandun si Irad at nandun din ang mga ibang miyembro ng side ng RSC Philippines. Kaya despite that Implosion Play, sabi nila hindi muna natin itutuloy kasi makapag-uwi tayo kapag pinili natin. They're trying to set up the stage. Kaso it's still not ready yet. Pero ito yung magiging ready in a few seconds. It's going to be a second turtle for this round, Antionara. Pero kung titignan naman natin dito, maaga punctual ang ating mga players. And there's going to be Nats time to set up stage here. Pero, ayun ni Halhook. Tapos tamaan na doon si Edward. Gusto mo niya mamuhay pero sila na makakakuha ng pagong. Isa-isa na bumabagsak ang kupunan ng RSC Philippines. Tapos yung Ugi Shadow Kill, kinasa na rin naman. Tapos sabi nila, wag na muna natin talagang ipilit. Okay na yon. Kasi nakuha na natin yung turtle. Nakakuha pa tayo ng isang kill. Gusto ko yung may bonus silang mga recall dito for Light and Renegade. 4 members of RSG Philippines nakaabang. At grabe yung, hindi siya difference, grabe yung pros na idadagdag talaga dito ni Aqua with fluidity yung ginagawa niya doon with the Crimson Flare, or rather, the Lantern Flare. Ayan, pinagkasama ko na naman. Kasi nakikita natin yung halos hindi makagalaw masyado si Edward. Di ba, napupunta siya sa spot eh. And when you're put onto a spot, minsan medyo nakaka-pressure yun. And in this kind of situation, yung pressure na yun is hindi ka makaset up. Hindi natin mahanap yung kanina na snappy, na sunod-sunod na combination for Aurora MLBB. Oo, kailangan gawin ni Rene Jo yung ginawa niya dito sa may Riverside nung kanina. Hindi man nila natin off si Light, but that's a very good way. Sakto. Na hulatin ba yung kalaban na parang, ganun. Pag ganun na lang. Kasi hindi nila i-expect na mayroong setup mechanic, but also at the same time, magkakaroon sila ng ability to regroup. Kasi nga naman, yung sinasabi nating patong-patong ng skills both from Edward and Rene J is something that they need to capitalize on. But meanwhile, for RSG Philippines, itong ganitong movement yung kailangan nilang ipagpatuloy. Kasi apat lagi, laban sa apat, habang yung mga jungler nandun sa isang lane na hindi dinagalawan. Tsaka very safe sila sa mga attacks eh. Kasi the way that Aqua and Light checks every bush na madaanan nila dito, Andy, makes a lot of difference na nga lang din. Kasi yung sinasabi mo, kailangan ng bug, di ba, na pasabog, pang surprise nila Renegade, hindi nila nagagawa. Kita mo naman yung early na pag-vision out dito ng RSG Philippines. And with that naman, ang magiging answer ng Aurora MLBB is to try and put pressure onto other lanes. And ngayon, na ready na ulit ang isa pang pagong. Early as they can, nakaposisyon na sila agad dito. Oo, nakaposisyon na sila. Tapos wala na din namang final slash coming from Edward. Alam to ng kupunan ng RSG Philippines. Kaya Aqua. habang apat sila laban sa lima, si Aqua, nandun yung balibag lantern effect niya, and Irad will be able to secure the last turtle of the match. Nakikita na natin right now, no, na unti-unti nang rumaragasa yung kupunan ng RSG. Yeah, and with the Jushin pick na nakikita po ninyo, kasi that was Aqua eh. Medyo nakalalay syempre si Nats. Pero alam din ng Aurora MLBB, kahit sabihin mo parang medyo juicy na target to hindi rin nila igugo kasi nga pwede silang ilapit lang ni Aqua, baiting himself out. Right now, that's going to be Renegade! Tapos susubukan yata siyang ipatutuon ni Light, pero buhay pa din si Rene J. Toming papasok niya, ataka ng over na Edward! niya.
lang. Kaya naman si Light ang babagsak. Edward lang din naman ang kasama nila. Pero nandun yung Crimson Deacon. Tapos tuloy-tuloy pa sila. Kumakalbot na si Domeng, si Demon kahit nandun na rin. Kaya lang ang sasabihin nila, okay na yun kasi nakakuha na tayo ng isa. Unti-unti nang bumabalik. Natin. Oh, kalma muna tayo. Pero here is Edward. Parang gusto ka ng isa! Kasi yata ang kanyang magiging biktima nila pag na yung dance floor. Yung penalty zone ni Nats kukonekta sa tatlo pero mapapag-flicker out lang din siya. Kasi hindi na Irad? sila oh, yung Irad nandun lang din naman nag-ugi shadow kill pero the rest of the members of Aurora MLBB will stay alive kasi shinare nila yung shadow. Ngayon, nagkakaroon ng mga counter punch ang Aurora MLBB. 8 minutes into the game, makikita natin lamang sa turn takedown ang Arch Philippines as of now. But looking at the gold per hero or per role, mapapansin natin Kusei and si Doming hindi naman sobrang nagkakalayo in terms of farming up. Kasi kung mapapansin din naman natin, although na zero na nga ng basagan ng Torre sa kanilang mga lane, is of course makikita rin naman natin na si Doming unti-unti lang yan. Pero binibigay din sa kanya yung iba sa mga wave na pwede niya i-clear. Pero ito yung bibigay nila. Ay, Oo, tapos kumonekta pa yung penalty zone pero nandun din yung implosion coming from Mary J. At sakta na bawas out. Damage output coming from RSG Philippines. Kaya naman double kill coming up from Kusei. Hindi pa Yue! Kada si Yue yata ang susunod na magiging biktima. Makapabagsak niya si Nats pero sabi ni Kusei, it's okay because that's a triple kill. Hindi pa sila tapos. Yung Lycan Crown sa makakapabagsak. Kaya naman nawawala na sila. Abat para sa tatlo in favor of Aurora MLBB. grabe! Nakabasag pa sila ng Torre sa may bandang baba or bandang gitna rather. At yung bababa sila papunta dito sa Lord Pit. They have the chance pero si Light ngayon, itatry niya yung basta ito deleting sa hindi na aabot yung gusto niya maging play. Pero let's look at the Infinix instant replay na kung saan buong akala natin parang RSG, they've got it. Ang dami ng mga Jushin plays dito ni Aqua. But the minute na mapatay man si Yue pero nandoon na nakasurvive pa rin yung ilan sa mga spawn pag-atake niya naka-double kill na eliminate si Kusei. And Domeng, Yung Lycan grabe Pounce. yung mga bounce back niya doon. Sinundan yung quad shadow. Di ba nag-shadow series Oo. pabalik? Sabi ni Doming, okay lang yan. Susundan ka namin. Si Halbert has been bought by Doming. Na-sniff out That's to counter out the Harin as well as Nats' Tenisla. Nats, yeah. But also, merong bagong mechanic yung si Halbert na punish. Meaning kapag mas malaki yung health na meron yung kalaban, mas masakit din yung bawas na Bawas nagmumula from the si Halbert. Yeah, and definitely for Domeng, sabi niya, sino ba dito yung mga makukunan kanina? Sino ba dito yung mga kumukulit? And that is why itemization is really important na nakikita rin na natin na it's very situational na nga lang din. May isa na naman, Kusei! Grabe, napabagsak nila si Kusei kasi napapurify out siya doon coming up from that final stash. Wala nang pagsabog mula sa mid lane turret. Pero sabi nung Aurora, yung iba na lang muna ang aatakihin natin. Kasi yung lead na meron, yung RSG Philippines kanina, binalik na ng Aurora sa kanilang banda. All outer and inner turrets ay mapapabagsak na dito ng Aurora MLBB. The lights are up. Pero ngayon, yung inaasahan nating ilaw na manggagaling kay Light to give them the formation that they need, medyo nai-interrupt na anti. Yung kaninang dalawang dribble or dalawang pagpasapasahan nila ni Aqua na ginagawa, medyo nakukontrol ng Aurora MLBB. Diba? Of course, with the help of Rene J, kung siya yung mapapalapit, much better, hindi niya na kailangan mag-flicker in just to do that explosion play. Ito na At ito na si Nats. Ito na rin si Rene J. Nag-conceal play sila. Walang tatamaan yung penalty zone. Kaya naman sabi ng Aurora, alam nila na wala ng penalty zone coming from that Teresa. So far, Aurora ang nagdidikta ng tempo at momentum ng laban. No. And kung papansin niyo sa bawat talon din kasi ni Nats, nakaabang na si Yue doon. Sige, doon ko yung summon, yung spawn ko. And aside from that, kung mapapansin niyo rin yung nagiging movement ni Demon Kite, up until the very end, parang sige, bawasan niyo muna. Diba? Halos same naman sila nang tinatry i-attempt din naman dito ni Irad. But the difference is, mas malawak kasi yung nagiging pagpasa-pasa ni Irad when it comes to balancing it out sa formation niya because of the shadows. Pero still, ngayon, maaasahan pa rin natin yung pag-clear nila in each and every spawn na nakikita nga nila. Diba? Kahit naglalatag ng mga hive clones yan si Yue, as much as they can or as much as they can allow na parang medyo wala naman nakaabang dito, ginagawa nila, kiniklear na nga lang din nila. But speaking of clearing out the way, syempre, halos ganun yung gawin muna doon nila Doming onto the top whilst nag-respawn na ngayon ang isa pang Lord for this round. Grabe yung ginagawa ni Yue, no? Laging may nightmare spawn sa mga brushes para walang nakukuhang brushes ang kupunan ng RSG Philippines. And that's a huge thing. Because in a game such as MLBB, yung posisyon ng mga kalaban mo is super essential. It's everything. Kailangan mong malaman kung nasan sila nakapwesto. That way, you won't be caught off guard. Agad din ang pagkakaset up ng Aurora MLBB sa kanilang top lane. Kaya kailangang may mag-defend from the side of RSG. Because if not, mukhang mapupunta ang kanilang inhibitor turret sa top. Nakikita natin yung beauty of Azaz onto a lineup. Sa
sabihin na natin tinatanggal time and time again yung kanyang mga spawn. Pero for him, mag-wait lang naman siya ng mga ilang seconds and then there's another one. Pero ngayon, conceal for Renegade Breaker! Mahuli nila doon si Nats Entertainment. Hindi na yata siya makakapag-provide ng entertainment kasi siya ang unang babagsak. Lahat. Sinubukan doon nila ito mag-unstoppable force, pero yung unstoppable force niya ang siyang matutuldukan. Ganda na pagkakapwesto kaming from Iran, pero namataan yata siya ng Aurora. Nakita ka nila doon. May salubong! Kaya ang sasalubong sa kanya. Yung Ugi Shadow Flare, kanyang gawin, pero yung Dolphin na Lycan's Bounce ay sinubukang mapulin. Si Iran, kaya naman siya pa din ang mawawala. Tatlo para sa wala may kasama pang Lord. Grabe! Kahit saan pumunta doon, si Iran may nakabantay. Lalo na't may Doming sniffing it out. And right now, for Aurora, MLBB, each and every corner, ay medyo na-checkmate na yata nila dito ang RSG Philippines. Kaya naman, let's take a closer look on their Infinix instant replay na kung saan ang ganda ng pagpasok doon with the flicker implosion play ni Yes. Renegade. And as much as Light was trying to divert the attention of the members of Aurora MLBB, hindi niya nakinaya, di ba? And now that Aurora MLBB has a level 2 Lord onto their hands, parang medyo malaking damage na naman yata ang pwede nilang ma-deal dito sa base ng RSG Philippines. And this is what we have been talking about kanina pa. Kailangan nilang makatch off guard ang kanilang mga kalaban. And speaking of catch off guard, si Demon kahit sinusubukan niyang bakbakan ito si Iran, kaya naman magiging blow na ito. Yung Lord nandito pa rin lumalaban sa lima, isang matinding pagdepensa ang gagawin ng mga Raiders habang nandito pa ang Lord. 8.2 may goal. Edward! Pero may nawalis doon si Edward. Yung penalty zone, kumonekta sa lima. Kaya naman isa-isa na lang sinusubukan pabagsakin ng mga kumpuna ng Aurora MLBB, pero hindi yata enough yung damage output kasi naman the lights are too blinding as Aurora. Yeah.